pagdalo sa pagdinig Dito. ngayon, papaliwanag na ang lahat ng po Tingnan nyo si Ontiveros, tutungo-tungo pa rito, ha? ito ay dadaan sa Masangahin-sangahin mo sa investigasyon. puro alam ko ano At sasabihin ni Robin. yung ay Humihina ba signal ko? sa investigasyon. At yun po ay napakagandang senyales para sa ating mga kababayan sapagkat malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang at napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras na ito. Ang lahat ay may boses, pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa at ganun din po ang pagdepensa naman sa ng ating inaakusahan. Napakaganda po ng ganitong pagdinig sapagkat ang Senado ay blurred po, blurred. Blurred po. Pambira talaga. Tuloy, Senator Robin. Ito pong aming institusyon, ito po ay institusyon na gumagawa ng batas na magbibigay ng proteksyon sa bawat Pilipino, ano man ang katayuan mo. At kayo naman po diyan sa executive, kayo po ang mag-i-implement niyan. Ontiveros. Kung ano yung mga nagagawa naming batas. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay ng statement, mahal na ginang tagapangulo, bilang ito po ay hinihiling ko na mailagay sa record ng Senado sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. Teka muna, ha? Ako, si Robin Padilla, yan po ang tinatawag nating may bayag. Ha? Si Robin Padilla may yagballs. Hindi ako sang-ayon sa mga ibang mga pinagsasabi ni Robin Padilla, pero tayo doon lang sa tama. Alam niyo kung bakit may yagballs to si Robin Padilla? Ha? Ito yan. Ngayon, ginigipit si Kibuloy. At tatandaan natin, pag ang tao nagigipit, ang mabango dyan, dumistansya ka. Pero ginigipit si Kibuloy. Ngayon, nagsasabi ng totoo si Robin Padilla. Anong ibig sabihin? Sinabi niya, ni isang beses, hindi nanghingi si Kibuloy sa kanya ng pera. Kasi ang sabi dito, nanghihingi ng pera si Kibuloy. Pinatunayan niya na si Kibuloy, kahit siya ay humingi ng tulong kay Kibuloy, hindi nanghingi ng kapalit si Kibuloy. Anong ibig sabihin niyan? Mga brad, mga sir, yan ang tinatawag natin na wala sa karamihan ng mga pesteng mga trapo na mga walang utang na loob. Ito yagballs. Yagballs yan. Hindi yung katulad ng iba, pagkatapos ginamit ang SMNI, bakla. Hindi ko sinasabing laging tama si Robin. Pero ito tunay na lalaki. Ito ang hindi weak. Yan ang tunay. Kasi problema sa ating mga Pilipino, especially mga politiko, pag bumabaho na yung isa, iniiwan na sa ere. Kahit yan ang tumulong sa'yo, nakakalimot ka na. Wala kang utang na loob. Eto, sana lang, Senator Robin,
maganda yung simula mo. Hindi ka trapo. Kung mananatili kang hindi trapo sa bansang Pilipinas, susuportahan ka namin. Huwag kang gagaya sa mga trapo na mga peste, mga walang backbone, mga walang utang na loob, mga walang yagballs, mga weak. Pagkatapos gamitin ng... Ganyan ginawa nila sa taong bayan eh. Ginagamit ng taong bayan. Nung nanalo na, kinalimutan ng taong bayan. Ginagamit ang media. Nung nagamit ng SMNI, iniwan na si SMNI. Ginamit si Sara. Nung nanalo na sila, iniwan si Sara. Mga walang utang na loob tong mga animal na ito. Hindi ko alam kung walang utang na loob o mga bakla. Mga walang yagballs o parehas, weak. Diba? Tatango-tango pa si nagulat sila. Senator Robin kung ganito lang. Tuloy mo yan. At ako naniniwala ako sa tao. At the end of the day, wala ito sa pagalingan. Wala ito sa pagalingan ng English. Wala ito sa patalino-talino. Sino bang gumahasa sa Pilipinas? Yung mga pa-English na matatalino. Ako, malaki ang paniniwala ko. Ito prinsipyo ko eh. Ang taong may utang na loob, marunong tumanaw ng utang na loob, mararating ang kanyang paroroonan. Pero ang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob, antay lang kayo. Time bomb yan, babagsak yan. Wait and see. Ang mga taong walang utang na loob, babagsak. Hindi to kasi ako lang sa tama eh. Diba? Meron ako, binibira natin si Robin. Kahit naman si Kibuloy, binira natin. Si Roque, binira natin. Diba? Pero ngayon, okay na. Diba? Pero kailangan natin ng politikong hindi trapo. Sana lang, Robin, maganda yung simula mo. Sana, after 6 years, ganyan ka pa rin. Baka mamaya, after 6 years, nakikita ko yung pangalan mo, nasa bigas na, nasa tarpaulin na dyan sa stage, namimigay ka na sa DSWD, nagpupunta ka na sa palengke, tapos wala ka na ring utang na loob, gaya ng mga kasama mong politiko, mga weak. So far, so good. I just hope magtuloy-tuloy, hindi lang ningas kugon. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong. Sabi ni Zork, sana wag mahawa si Senator Robin sa mga kasamaan niya. Yes, exactly. Eto, humingi siya ng tulong. Kay Pastor. Kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong tango pa, Ontiveros. sabihin sa ating pagdinig kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. Not even once. Di ba? Ano na yan? Semplang. Tingnan nyo ito susunod. At ako po ay magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Siguro gustong ipatigilin ito si Senator Robin, si Senator Ontiveros, si Robin. Oo nga, ba't pinagsalita-salita? Sabi niya siguro. Ito po yung... Ito po kasi, ito po naririnig ko sa ibang vloggers. Sabi nila si Ontiveros dati na pinagsalita si Robin. Alam nyo, huwag kayong gumaya sa amo ninyong. Ito payo ko sa mga vloggers niyan. Huwag kayong gumaya sa amo ninyong diktador. Kasi yan po litanya nila.
napapakita ko sa mga vloggers nila. Wala daw kwenta sinabi ni Robin, dapat hindi na pinagsalita. Ultimo vloggers nila, namamana na yung ugali ng kanilang amo. Diktador. Huwag niyo po kaming busalan. May karapatan po kaming magsalita. May karapatan po magsalita si Senator Robin. Hindi lang si Ontiveros ang dakdak ng dakdak dyan. Baka nakakalibot kayo, huwag kayong diktador ha. Pati mga vloggers, diktador na ngayon. Tindi yung mga ting. Memoirs of a Teenage Rebel. Hmm. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Correct, Ontiveros, narinig mo yon. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Yan. Gusto nyo, ito issue dito ha. Nung kanya daw, naggawa sila ng pelikula. Ito atay patungkol sa NPA. Lahat natakot. Nagtakip ng muka. Siya hindi. Ganyan po yan eh. Yan po ang sinasabi ko kay Robin Padilla. Hindi lang atapang-atao sa pelikula. Sa totoong buhay, matapang. May yagbuls to si Robin. Maniwala ako, hindi. Kasi meron akong nabalitaan na hindi ko alam kung may karapatan akong sabihin. Basta isa lang ang nasabi ko dito kay Robin. Yagbuls. Hindi kasi madaling magtapang-tapangan. Pero yung ginawa niyang yan, hindi. Una, against sa Agus yan. Pinupunlaan na si Kibuloy. Walang binibigay na pera sa kanya si Kibuloy ni isang kusing. Ni 5 wala. Hindi yan natural reaction ng senador. Kadalasan yan, didistansya. Didistansya sa lahat sa SMNI. Lalong-lalo kay Kibuloy. Lalo na ang paratang ay pangmumolestya. Yan yagbols. Nung kinalaban niya nga yung NPA, di umano, nagpakita siya ng muka. Yan po ay hindi tapang-tapangan. Kaya nga ako wala akong bilib dun sa mga vloggers na hindi nagpapakita ng muka. Tapang-tapangan yan. Kasi madali magsalita eh. Di ba? Pero iba yung kita yung mukha mo. Itataya mo yung pangalan mo, pagka may sabit kang sinabi, may libel ka, may kaso ka. Delikado buhay mo. Yan ang tapang. Yan ang yagbols. Pinapakita niya. Kasi itong mga witnesses, again, wala sa akin, na-discuss ko na yan kanina sa live ko. Kung hindi nyo napanood, hindi ko na ipapaliwanag ngayon extensively, pakipanood nyo na lang. Pero wala ako para maghusga kung yung mga witnesses na pinakita na nakatakip ang muka ay lihitimong nagsasabi ng totoo or hindi. Wala sa akin para maghusga dyan. Ang maghuhusga niyan, dapat korte. Kaya nga sinasabi ni Senator Robin dito, dapat ipakita niyo mukha ninyo. Harapin ninyo yan. At karapatan din ni Kibuloy makita yung mga umaakusa sa kanya. Di ba? Nakatago kayo. Kahit sino, takpan mo ng mukha at pagtuturo si Kibuloy, napakadali. Takpan mo mukha ko. Sasabihin ko, ni-rape ako ni Kibuloy. Ang dali sabihin di ba? Again, hindi ko pinagbibintangan kung totoo o mali. Totoo o hindi.
yung mga witnesses na yan. Pero dapat yan sa korte. Kasi pag dyan, naka-media eh. So hindi talaga makakapaglabas ng mukha yan. Sa korte pwede yun. At karapatan ni Kibuloy makita yan. Baka peke yan. Doon magkikita sila. Naiintindihan nyo po? Kaya hindi ko alam kung anong drama nito si Ontiveros, bakit hindi i-demanda, bakit hindi dalahin sa korte. Diyan kayo nagdadrama-drama sa Senado. Yan ang punto dyan. Pwedeng magpakita yan dun eh. Hindi delikado. Sa korte yan eh. Oh. Eh ba't takot kayo? Baka peke yung witness nyo. Baka lang naman. Diba? Oh. Masisisi mo ba yung taong bayan kung duda? Napakadali. Kahit sinong Pilipino, takpan mo mukha at magsasalita ng kung ano-ano, napakadali. Eh paano, Coach Oli, alam yung details? Ang dali i-dictate. Ano ba naman kayo? Diba? Kumuha ka lang ng isang inggit na dating miyembro nila Kibuloy, makakakuha ka na ng detalye. Tatandaan natin ang daming inggit. O, diba? Again, hindi ko sinasabing tama si Kibuloy o mali. Ang punto, dapat wala yang piring, hindi nakatakip ang muka, kaya dapat yan sa korte dalahin. Hindi kayo kayang tulungan ni Ontiveros makuha nyo ang hustisya kung totoo yung sinasabi nyo kay Kibuloy. Kasi walang karapatang magparusa ang senador. Hindi po yan korte. Judge lang po ang pwedeng magparusa. Ang gagawin lang ng mga yan is in aid of legislation. Eh duda pa nga ako. Baka in aid of election yan. Yan ang nakakatakot dyan sa mga pahiring-hiring. Nadududa ako. May nagagawa mang batas? O dahil in preparation for election yan? Nimpa, sabi niya, tama po nababayaran ng mga testigo. Kaya dito, bumilib ako kay Senator Robin. Pinupog siya dyan ng mga ano. Alam mo naman yung mga ensimada vloggers. Mana sa amo, diktador. Di ba? Pinupog siya dyan. Pero hindi, kahit unpopular. Dapat ganun kasi. Kahit unpopular, yung gagawin mo, basta tama, gawin mo. Sana ganyan lahat. Huwag kayong magtago kung totoo yan. Sabi dito, healthy lifestyle moy. Sir Coach, nakakatakot po. This is worse than Communist Party. Kahit sa US. Oo nga eh. Ultimo yung vloggers nila. O galing communist. O galing diktador. Pakinggan nyo yung iba sa kanila. Hindi ko nababanggitin. Dapat daw hindi pinagsalita si Robin. Ano ba tayo, communist? Pag hindi sang-ayon sa inyo, bubusalan nyo? Sabi ni Conchita, bakit binabasa sinasabi nila may testigo bang ganyan? Correct. They are stupid, sabi. Nakita, hindi magsampa ng kaso sa korte, hindi sa senador. Ernie Centeno, may opinion kung mag-file ng case against Kibuloy sa court para malaman. No, kahit nga yung mga abogado niya. Actually, kahit si Kibuloy sinasabi, magsampa kayo ng kaso eh. Kasi sa korte, makakasagot si Kibuloy. Walang camera. Ang purpose nitong mga ito, sa totoo lang, in my opinion, ipahiya si Kibuloy, tapos i-connect kay Duterte. Ang main goal niyan, i-connect kay Sara Duterte. Kaya nga ito, gusto ko itong ginawa ni Robin. Mga kababayan ko, pasensya na. Ito, nanatili siya ng may utang na loob, hindi siya nagpakabakla, may yagballs. Pero alam niya, basa niya siguro. Ito ay babalik kay Duterte. Alam naman natin, ano rin to ni Duterte, si Robin eh. Again, hindi naman niya sinasabing pinoprotektahan niya sa Duterte. But as I see it, ganun. And that is a good sign. Bakit? Hindi siya nilalamon.
Merong mga ibang kasamaan si Duterte dahil may pakinabang sa kabila. Namamangka na sa kabilang ilog eh. Yung iba nga, iniwan na si Duterte. Pagkaalis sa pwesto, iniwan na si Duterte, nasa kampo na ni Tambaluslos. Yung iba, pag ganun-ganon. Di ba? Eto, diretso. Nasa side ng Duterte. Itingnan po natin to si Senator Robin. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, ay suportahan. Suportahan natin yan. Lalo-lalo na kung talagang mananatili siya sa tabi ni Tatay Digong. I think he deserves something. Hindi naman hindi naman siya humihingi ng kung ano, suporta lang, 'di ba? Actually wala nga eh. Wala naman siyang hinihingi eh. No? Pero pinapaano ko lang sa inyo, basta ako kung talagang supporter ni Tatay Digong at hindi traidor at may utang na loob, ipapakita ko sa inyo.